Yeah, hey guys. Hello guys, ito mga ka-warehouse. Ano? Ngayon, mag-unload muna ako ng isang truck na crates. Yan, ang gamit ko. Ayos na. Natulong ko nga pala si Sir Jet. Saka si Boss Arnold. Wala. Mamaya, kita na lang tayo mamaya guys. Kamusta mga pare? Long time no see ah. Maikwento ko lang mga pare. Alam niyo ba, bago ko matutunan ang mag-operate ng forklift, napakahirap sa umpisa. Una na dyan yung hindi mo pwedeng pakialaman na ng unit kasi yung authorized person lang ang pwedeng gumamit. Pangalawa, kapag pinakailamanan mo yung unit at nakita ka ng safety sa inyong company, yari ka syempre. May kaukulang parusad at kung minalas-malas ka pa, pwede kang matanggal sa trabaho. Ako naman, medyo swerte lang ako sa mga company na napasukan ko. Kasi mabait yung mga line leader ko sa trabaho. Unang company ko na pinasukan sa HTI, 18 years old pa lang ako noon nung nag-umpisa ako magtrabaho. Mga after 2 months, sabi ng line leader ko, sige, bago kayo maendo o mawala dito sa company nito, aralin niyo na yung gusto nyong aralin. Ayan, yung forklift, gamitin nyo. Iwas lang kayo sa CCTV. Ayun, siyempre, ako, medyo curious ako sa mga bagay-bagay. Sumampa ako sa forklift. Tinry ko kung paano siya i-drive. Siyempre, atras abante lang ako kasi siyempre, alam mo na, hindi ka pa marunong. Ang maganda lang doon, naka-experience ako kung paano ko may drive yung forklift. Magkakaroon ako ng idea. Then, sa ibang company naman na pinasukan ko, medyo maluwag naman sa trabaho. At syempre, ako, makakita ako ng forklift. Syempre sa una, kinlow spread ko muna yung operator ng forklift. Hanggang sa naging magkakilala, naging magkaibigan. Ayun, nagtanong ako kung paano mag-operate ng forklift kahit na meron na akong idea. Then, syempre, ayun, nagsabi ako na kung pwede kong itry yung unit, gabayan niya na lang ako kung paano i-drive. Medyo bulok-bulok na rin yung forklift nung naginamit ko. Ang hirap niya paandarin kasi kailangan mong buksan yung taklob ng makina para lang ma-start yung forklift. At ayun, sinapian ko na, tinesting ko. Siyempre, sa umpisa, nahirapan akong i-operate ang forklift. Hindi pa sanay kumbaga. At saka, bulok-bulok na rin yung unit. Ayun, hirap na hirap pa rin ako. Namamatayan ako sa pagdadrive. Hanggang sa nakuha ko na yung tamang tempo. At eto na nga, natuto na ako sumundot ng mga paleta, palipat-lipat. Hanggang sa nag-resign ako sa trabaho. Mas lumabok yung idea ko kung paano i-operate yung forklift. At ngayon sa trabaho ko, bago ko rin nakuha yung maging authorized sa forklift, mahirap din yung sa umpisa. Siyempre, nung nag-apply ako dito, nalagay ako sa POA department hanggang sa na-endo, inadapt ako ng warehouse. Tapos, ayun,
sa pagiging pakilamero ko, sinakyan ko yung forklift. Siyempre, tinatimingan ko lang yung pagkakataon. Kapag nasa meeting yung supervisor ko at nasa magandang pwesto yung forklift, hindi kita sa CCTV, sinasapian ko. Yes! At ayun na nga, hanggang sa nasanay ako ng nasanay, gumaling ng gumaling. Ayan, nakikita niyo naman sa video, isa na akong certified forklift operator with NC2. Palakpakan naman dyan! Lakasan lang ang loob, mga pare. Kaya minsan, mga pare, hanggat may pagkakataon, subok lang na subok. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Hanggat may matututunan, go lang ng go. Ang sarap lang sa pakiramdam, mga pare, no? Na yung iniim mo na matutunan, ayan, nakuha mo na. At ngayon, siyempre, tuloy-tuloy lang sa laban ng buhay. Huwag tayo papatalo. Kayo, mga katusok, ano ang kwento nyo bago kayo matuto na maging isang forklift operator? Share naman kayo dyan kung paano kayo nag-umpisa. Ako, eto na. Sa nangganap na forklift operator, halos 5 years na akong nag-ooperate ng forklift. Medyo basic na lang sa akin kung paano i-operate to. Sa araw-araw ba naman na ginagawa mo, ay talagang basic na lang din talaga. Ayan nga, oh, nag-download na ako ng pan-deliver nila. Dadalhin yan sa ibang company. Yung product kasi namin dito, dinadala lang sa ibang company. Dito lang din sa loob ng EPSA. Kaya hanggang dito na lang muna. Marami pa akong ilo-load na mga good products. Tuloy-tuloy lang tayo para sa pangarap. Malay mo, one time, nasa Japan na ako. Ay, shala, Japan. Sana nga, pagkaloob ni Lord yung trabaho na nais ko. So, paano mga pare? Hanggang dito na lang muna. Kita na lang ulit tayo sa next video ko. Wala na rin naman ako masabi eh. Tapusin niyo na lang yung video na to. Paki-like and share na rin. Maraming salamat. Ingat tayo palagi. Hanggang sa muli. God bless you all.